Nagsimula na ang filing ng Certificates of Candidacy para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa update, magbabalita live mula sa Cotabato, si Mon Gualvez. Mon, para lang uli sa kaalaman ng publiko, ano ba itong parliamentary elections na gagawin dyan sa BARM? Yes, Cheryl, itong parliamentary elections, this is something unique, no, o kakaiba na pamumuno o pamamalakad ng pamahalaan dito specifically sa Bangsamoro Region na naaayon sa Bangsamoro Organic Law na ipinasa. Ibig sabihin, yung kasalukuyan ngayon na namumuno sa parliament, pawang mga inappoint lamang ng pamahalaan. At ito yung nasa 80 members ng parliament. This time, for the upcoming 2025 midterm elections, isasabay itong kauna-unahang pagboto mismo ng publiko sa mga uupo sa parliament. No, meron silang boboto na political party, at the same time mga parliamentary district representatives. At saka meron din bubuo dyan na sectoral representatives, a total of 80 seats again. Ang problema, meron kasing 7 seats na wala dito mula nang maalis yung Sulu. Ito yung manggagaling naman sa Sulu province nang sila ay technically maalis nga sa BARM. So far, today, may mga ilan na nag-file ng kanilang mga certificates of candidacy, pati na rin ng CONCAN para naman sa mga political parties, no, dito yan sa Cotabato City saka sa Maguindanao del Norte. Personal pang pinuntahan ni COMELEC Chairman George Garcia itong unang araw nga ng filing of COC at CONCAN sa BARM para nga sa parliamentary elections na magtatagal hanggang sa araw ng Sabado. Cheryl. Linawin lamang natin, isasabay ba sa midterm elections itong Bangsamoro parliamentary elections at automated din ba yung parliamentary elections nila? Oo, talagang sabay na sabay ito, Cheryl, no? Sabay sa midterm elections ng national at local elections, itong mangyayaring parliamentary elections. Una, para daw talaga makatipid, no? Yan yung isa sa mga reasons. Kasi kapag hiniwalay daw itong parliamentary elections, lumalabas na gagastos ng 3 billion pesos ang COMELEC para doon sa automated na klase ng eleksyon for parliamentary elections. Kung manual naman, nasa 1 billion pesos. So again, additional expense yan. Pero kung isasabay lang, same tao, ang mangyayari lamang dito sa parliamentary elections, dito sa BARM, very, very unique again kasi nga dalawang balota ang kanilang gagamitin. Isa para doon sa national at local elections, pangalawa naman para sa parliamentary elections. Pero same na makina at tama ka, automated pa rin ang pamamaraan ng pagboto dito nga sa mangyayaring halalan. Nagkaroon lang ng confusion kasi nga dapat sabay din actually nung filing ng COC last October 1 to 8 itong sa parliament. Pero dahil nga nagkaroon din ng desisyon na inaalis yung Sulu sa BARM, kaya na-postpone ang kanilang filing ng COC ngayong araw hanggang sa Sabado. Cheryl. Pero Mon, may mga proposals na ipagpaliban yung parliamentary elections dahil kasabay ito ng midterm elections. Ano ang sagot dyan ng COMELEC? Oo. Nako, yan na nga. Tama ka dyan, Cheryl, no, may mga proposals. Actually, mula pa sa BTA, no, yung Bangsamoro Transition Authority, sila mismo ay nagsusulong na kung pwede pa ma-extend yung kanilang term. At the same time, yung mga nagsasabi naman na mukhang dapat i-postpone muna itong parliamentary elections on the basis na wala kasing kumpletong 80 na seats dahil ngayong 7 districts na nasa Sulu, technically mawawala. So lumalabas 73 seats lamang yung maboboto ng mga taga-BARM. So yun yung pinaka-technical na issue dito, kaya pinapapostpone itong mangyayaring parliamentary elections. Gayunman, ang sabi ng COMELEC, gagawin pa rin doon nila ang kanilang mandato na ipatupad ang eleksyon hanggat wala doon sila natatanggap na TRO mula sa Korte Suprema para ipatigil nga pansamantala itong mangyayaring halalan pagdating sa parliament dito sa BARM. Nakipagpulong daw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang BARM leaders. May impormasyon ka ba tungkol dito? Oo, pinaka-umikot yung usapan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga BARM leaders sa magkakaroon dapat ng isang maayos, transparent at mapayapang eleksyon, no, para nga sa darating na halalan sa midterm at sa first parliamentary elections. Maalala kasi natin, Cheryl, nung filing ng COC, bukod tangi na nagkaroon ng incident, no, ng karahasan dito din sa BARM nung huling araw pa ng filing ng COC. Yan ay may nangyaring barilan sa may Sharif Agwak, no. So ito
ito ay isa sa mga iniiwasan din ng pamahalaan na maulit this time around sa filing ng COC for the parliament elections at the same time sa mismong eleksyon o halalan next year sa Mayo. Kaya naman sinisiguro na dapat talaga matuunan ng pansin yung pamumuno ng mga local leaders at saka mapanatili yung kaayusan at kapayapaan nga. So kapansin-pansin din ngayon sa pag-iikot namin, marami-rami kami mga nakita ng mga tangke ng militar na nakabantay sa labas ng BARM government. No, ito ay talagang show of force, kumbaga, na nakasuporta at talagang nakabantay ang mga otoridad para mapanatiling ang secured at mapayapa itong filing ng COC dito. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala silang tinataas na anumang areas of concern kabilang dito sa BARM at indikasyon daw ito na talagang walang dapat ikatakot ang mga magfa-file ng kanilang COC maging sa pagboto sa darating na halalan para naman sa mga Bangsamoro people. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.